ang mag-amang milyonaryo, ay nahulog ang loob sa akin. Kahit isa akong kasambahay sa kanilang tahanan. Hanggang sa Kabanata 2, nanatili akong nakadikit sa pader. Parang yelo sa tindi ng lamig na gumapang sa aking buong katawan. Ang mga salitang binitiwan ni Don Bostabo, alisin kita sa mana, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila mga kulog na nagbabadyang bumasag sa katahimikan ng paligid. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita at mas lalo kong naramdaman na ako ang sanhi ng lahat ng gulo. Ako lang naman si Elaine, isang hamak na kasambahay na nandito lamang upang maglingkod. Ngunit bakit tila naging sentro ako ng isang labanan sa pagitan ng ama at anak? Mula sa siwang ng pinto, nakita ko si Anton. Namumula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot kundi sa halong galit at pagmamatigas. Nakayakap ng mahigpit ang kanyang mga kamao at ang kanyang boses ay puno ng paghamon nang sumagot siya sa kanyang ama. Ama, hindi mo ako mapipilit sa pamamagitan ng pera o mana, mariing wika ni Anton. Hindi bagay na matutimbang ang kayamanan laban sa tunay na nararamdaman. Kung sa akin ay pipiliin ang yaman kaysa sa kung ano ang nakapagpapasaya sa akin, parang ibinenta ko na rin ang aking sarili. Lalo pang umapaw ang galit sa mukha ni Don Bostabo. Tumayo siya ng tuwid, nakaturo sa anak, at ang kanyang tinig ay dumadagundong sa buong silid. Napakabata mo pa at marami kang hindi nauunawaan sa buhay. Ang lahat ng ito, ang bahay, ang negosyo, ang pangalang Bostabo ay inihanda ko para sa iyo. Kung iiwan mo ang lahat ng ito para lamang sa isang simpleng kasambahay, itatakwil kita. Mawawalan ka ng lahat, Anton. Wala kang magiging pangalan at wala kang mapupuntahan. Tila tinusok ng karayom ang aking puso sa narinig kong mga salita. Sakit at lungkot ang bumabalot sa akin. Hindi ko na kinayang makinig pa. Dahan-dahan akong umatras at tumalikod. Mabilis na naglakad palayo habang pinipigilan ang paghagulgol. Pumunta ako sa likod ng bahay. Sa lumang hardin kung saan madalas akong magtago kapag napapagod o nalulungkot. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, doon ko pinalaya ang mga luha na matagal ko nang pinipigil. Bakit kailangang maging ganito kabigat ang aking kapalaran? Hindi ko naman hinangad na magustuhan nila. Hindi ko naman hinangad na mapunta ako sa gitna ng ganitong sitwasyon. Habang nakaupo ako doon, puno ng pagkalito at takot, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Nang itaas ko ang aking mukha, nakita ko si Anton. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at sa halip na galit nakita ko sa kanyang mga mata ang pagmamahal at pag-unawa. Lumapit siya at umupo sa tabi ko, hindi masyadong malapit, sapat lamang upang maramdaman ko ang kanyang presensya. Elaine, mahina niyang tawag sa akin. Pasensya ka na. Hindi mo dapat naririnig ang mga ganoong salita. Hindi mo kasalanan na nangyayari ang lahat ng ito. Pinunasan ko ang aking mga luha at humarap sa kanya, nanginginig pa ang aking tinig. Ngunit Ginoong Anton, dahil sa akin nag-aaway kayo ng inyong ama. Dahil sa akin nataya ang inyong mana at kinabukasan. Mas gugustuhin ko pang umalis na lamang dito kaysa makita kayong magkagalit at mawalan kayo ng lahat. Umiling siya at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay, hawak, na puno ng pagmamahal at pangako. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong isiping kasalanan mo ang lahat. Ang desisyon ko ay para sa sarili ko. Hindi ko hahayaang diktahin ng pera o ng sino man kung sino ang dapat kong mahalin o pahalagahan. Kahit alisin man ako ni ama sa mana, kahit mawala man ang lahat ng ito, handa akong simulan ang lahat mula sa umpisa, basta't kasama kita. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang halo-halong damdamin. Tuwa dahil sa ipinapakita niyang pagmamahal, ngunit mas matimbang ang takot at pangamba. Alam kong hindi magiging madali ang landas na ito. Alam kong hindi titigil si Don Bostabo hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. At sa likuran ni Anton, nakita ko ang anino ni Don Bostabo na nakatayo sa balkonahe, matamang nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon ngunit puno ng hindi matatawarang layunin. Doon ko napagtanto na ito ay hindi pa katapusan. Ito ay simula pa lamang ng mas mahabang labanan. Nasa pagitan ako ng dalawang lalaking handang gawin ang lahat para sa akin. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin namin, mas lalo lamang kaming papasok sa isang laro ng kapangyarihan at damdamin na maaaring sumira sa aming lahat